ngayon guys, pagkatapos ng kanilang theory about pistol marksmanship, kinakailangan na nilang i-actual kung paano yung kanilang pinag-aralan kanina lang. At syempre kahit sila sanay na, kailangan din ma-practice at regular nila itong ginagawa, yung actual ng pistol marksmanship. Ito po yung tinatawag na zeroing. Kinakailangan mong makapasa at matamaan mo yung ay siyam na butas bago ka mag-proceed sa next level. Ito ay part ng training ng marksmanship. Ayan yung ay siyam na bilog na kailangan mo matamaan. Huwag madali ha! Kaysa na! Huwag
Ayan, sir, gaano po kahalaga yung tinatawag na basic pistol marksmanship training sa mga kasundaluhan? Sa bilang sundalo kasi kasama po talaga to sa itinuturo rin sa amin. Kada taon po, nagkakaroon po kami ng repressor ng pistol saka ng rifle marksmanship. Ngayon po, at pistol naman po yung aming pag-aaralan. Napakalaga po natin po sa isang sundalo kasi dito po malalaman namin yung fundamentals na dapat i-apply kapag pumuputo kami ng pistol. Kasi hindi naman sa hinihingi ng pagkakataon kung sakaling gagamitin namin mapapalabang kami, alam namin kung ano yung dapat na gawin bilang isang sundalo para pumutok na maayos na tatama sa target at kung mayroong malfunction, dito rin namin makapag-aralan ang gagawin. Sir, tanong ko lang, from the start na naging sundalo kayo, itinuturo na yan eh. Paulit-ulit ba yan na tinuturo? Opo. Kasi po, para nga ma-repress po kami sa paghawak ng mga sandata. Kasi kung at ang pinaka, po kasi niyan is para yung maintenance ng aming mga pistol at rifle. Kaya yearly po, kinakandak po namin ng rifle marksmanship saka pistol marksmanship. Para malalaman po namin kung serviceable pa ba yung namin, yung aming equipment, kung tatama pa po ba kami ng sa aming kalaban once na meron kaming engage sa aming kalaban. So, napakahalaga ng preparedness. Opo, napakahalaga po talaga. Kaya yearly po talagang ginagawa namin to sa aming batalyon. Gusto naman po sa division. Kinakandak po lagi ang annual marksmanship ng rifle sa pistol.